po tayo mag-start dito. Pwede po kayong magpakilala. Okay, sige. So, good afternoon. So, I'm Mary Grisha S. Reveral, a grade 10 teacher at Las Piñas CAA National High School. I'm teaching Filipino. So, ako po ay graduate ng BS Ed, Filipino major. And currently, ako po ay nasa 3 buwan pa lang na naninilbihan bilang isang public teacher sa nasabi ko pong paaralan. So, pwede na tayong mag-start doon sa mga question natin. Okay po. For our Okay. question po, number 1, how do you assess a student's individual learning needs before designing a remedial teaching plan? Okay. So, in a public school, meron na talaga kaming design program for that. So, we call that the PhilERI, the Philippine Informal Reading Inventory. As a classroom base, so dito namin dinedetermine or na-identify those student na medyo merong level na frustration, yun yung tawag namin sa may pinakamababang level ng mga bata na medyo hirap pagdating sa mga reading comprehension natin or yung mga pagbasa natin, even in English. So yun. So yun yung isa sa mga tools na ginagamit namin. So, diretso tayo sa second question. Yes po. Number 2, Okay. can you provide an example of remedial teaching strategy for students struggling with reading comprehension? Ayun, so sakto. So once we identify yung mga bata through the help of PhilERI, ito ay hindi ko pa natatry ha, but this is plan for my thesis sana, if igagaranti. So, for the remedial na pwede kong maipanukala or suggest sa aming paaralan, meron akong isinasagawang pananaliksik ngayon at sana mag-grant din. So, wait lang ha, open ko lang yung aking proposal. So, ito. So, I have a plan na maglikha na isang program and plano ko tong tawagin na paglinuha. Okay? Paglinuha means paglinang, pag-unawa, at pagpapahalaga. So, that is, yung paglinuha na yan is kinuha ko sa unang pantig ng salitang ugat ng paglinang, pag-unawa, at pagpapahalaga. So, ano ba yung nilalaman ng magiging programa na to? Just in case na ito ay maaprubahan ng aking mga thesis advisor. So, una, syempre, once na ma-identify na namin through PhilERI ang mga bata na nangangailangan ng atensyon pagdating sa reading comprehension. So, sasailalim sila sa ganitong programa. So, by leveling, paglinang. So, kailangan namin maalam kung sino-sino yung mga bata na nakakabasa na or sad to say, may mga bata pa rin kasi na talaga na kahit nakarating na ng grade 10, hindi pa rin marunong magbasa. So, yun yung kailangan nating malinang. Kung ano yung mga prior na kaalaman na meron na sila. Second, yung pag-unawa. So, once na ma-identify na natin na lahat kaya na nilang makapagbasa. So, papasok na natin yung pag-unawa. Paano sila magkakaroon ng kaalaman pagdating sa pag-unawa ng kanilang binabasa. Because again, sad to say, may mga nakakapagbasa nga, ngunit hindi nila nauunawaan kung ano yung kanilang binabasa. So yun yung kailangan nating ma-target sa second level. And the third one is yung third one naman is yung pagpapahalaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay basa lang tayo ng basa. We need also to learn
kung paano natin pahalagahan yung ating binabasa. And that will be answered through a reflection. So, may mga question kaming ihahanda to reflect to themselves ano ba yung kanilang pagpapahalaga o yung pagkakaunawa nila doon sa kanilang binasa o yung sa napagdaanan nilang remedial session. Kasi importante yun. Okay? So, hindi lang sila pumunta doon para lang matuto lang silang magbasa. Bagkus, maunawaan at mapahalagahan kung ano ba yung importansya, bakit kailangan nilang dumaan sa ganong proseso. So, yun yung mga plano ko for that remedial class. Okay? Okay po, tita. So, may question ka ba? Yes po. Diretso na po Okay. tayo, tita, para ano po. Number 3. Number 3 na po. How do you Mm-mm. incorporate interactive activities or games into your remedial teaching sessions to engage students? Okay. So, paggamit to ng mga makabagong teknolohiya pagdating sa mga pagtuturo. So, not all the times kasi makakagamit tayo ng ganyan. It depends kasi kung yan ba ay nakaangkla sa ating ituturo o yung part ng ating remedial class. So, maybe pwede ko yan magamit during our motivation part para at least mabuhayan sila bago kami mag-start ng intervention or ng remedial class. So, yun. So, proceed na po tayo, tita, para okay lang po ba pa, Sige, okay lang, okay lang. makakapagdagdag ng questions po. So, what are some challenges you face when implementing remedial teaching, and how do you overcome them? Okay. So, sa ganito kasi, sinasabi ko nga kanina, that is part of my plan pa lang. So, hindi ko pa siya maisasagawa. Pero sige, mag-base ako sa ibang part ng remedial class. So, magbibigay lang ako ng example ng remedial class na isinagawa ko in my previous school. Okay lang ba? Yes po, tita. Okay, so ganito. So, I have 2 students in my previous school, which is a Japanese. Okay, so since tinuturo ko ang Filipino sa kanila, medyo yun yung pinaka-Waterloo nila. Waterloo means yun yung pinakamahirap nilang subject, sunod sa English. Okay, so yung English medyo kaya pa nila, but yung Filipino talaga, doon talaga sila medyo nahihirapan. So, I make a remedial class during the afternoon session. So, para matuto sila ng wikang Filipino. And one of the, tawag dito, challenges na na-face ko sa kanila talaga is yung tinatawag nating language boundary. Since hindi talaga sila alam doon sa wikang Filipino at pure Japanese talaga yung kanilang kinalakihan, syempre doon sila galing. So, doon kami nagkakaroon ng problema pagdating sa pagkakaintindihan or pag-unawa. So, that's why kailangan talagang bumalik, mag-back to zero. As in, nag-abakada kami para at least ma-identify nila kung paano ba binabasa or paano ba binabaybay yung mga words natin into Filipino. And syempre, isa din sa mga challenges na kinaharapan ko noon is yung time din. Kung sila ba ay available during the remedial class na isasuggest ko sa kanila. So, medyo hindi kami doon nagkakatugma. Kasi minsan, yung time ko, medyo hindi available that time. So, yung kanila naman, same din. May mga priority sila na kailangang isagawa. So, yun yung isa sa mga challenges na kinaharap namin that time. So, kaya kailangan talaga namin mag-meet na magkakaintindihan kami na ganitong time, doon lang kami magkikita for the remedial class. So far, sa third naman is siguro isa rin sa challenges na kinaharapan ko, actually even the other Filipino siguro, na magtuturo ng ganitong klaseng remedial sa ibang lahi. Hindi nila gusto.
'Yun. So, hindi nila priority ang Filipino since ibang lahi nga sila. So, siyempre alam naman natin ang mga Japanese, kung Japanese 'yan, hindi 'yan magtatangka talaga na mag-aral ng ibang lengguwahe, 'di ba? Pero since dahil nandito sila sa Pilipinas, kailangan nilang gawin. Pero siyempre yung atensyon nila wala doon, okey? So, yun yung mga ilan sa mga challenges na kinaharapan namin. Hindi ko nilalahat-lahat ng Japanese student ha, do'n lang do'n sa 2 estudyante na nahawakan ko na yun. So far, yun lang naman yung mga challenges na aking kinaharapan that time, okey? So, may Okay, question ka? none po, tita. So, proceed na po tayo Mm. sa last question. Okay, last question. How do you track the progress of students in a remedial teaching program, and what success indicators do you look for? Okay, so first, naisip ko 'to kanina. So, paano nga ba? So, I'm planning to have a rubrics per level sa paglinang, sa pag-unawa, at sa pagpapahalaga. So, ang mga indicators na dapat ma-targetan namin is kung ano ba talaga yung dapat nilang ma ma-push after ng remedial class. So first, kung sa paglinang, ang mga indicators lang naman do'n, sila ba ay nakakabasa na ba, gaano kabilis, meron ba silang mga part na hindi nabasa ng maayos, et cetera. Sa pag-unawa, it is based on the comprehension question na meron na tayong ihahanda. Unang-una diyan, kung sino, saan, kailan, at pinaka-priority natin is yung pagbibigay nila ng reasoning o yung mga sumasagot sa tanong na bakit, paano nangyari, et cetera. So, yun yung mga target natin sa pag-unawa. And then, siyempre, yung kanina sa pagbasa. And siyempre, yung sa pagpapahalaga, meron din tayong ihahanda na mga ready-to-made question kung yun ba ay na-attain nila at the end of our remedial. So, siyempre, ito ay isang pag-aaral pa lamang. So, hindi natin sinasabi na ito ay magiging subok na, pero at least we will try to help the students, especially yung mga bata natin o yung mga magiging mag-aaral natin, na matulungan sila pagdating sa kanilang weaknesses, pagdating sa pagbasa. Kasi kahit graduate naman sila ng grade 10, yan yung skills na babaunin nila habang buhay na kailangan talaga nilang matutunan. Yun. So, okay na po, tita. Thank you po so much for Mm. the time Okay. po. Okay. Thank you po. I hope na nabigyan kita ng Yes ng po, mga okay. kasagutan Opo, dito. kami na po bahala ano po, ta-transcribe pa naman po namin and kukuha po kami ng puwede namin ma-explain na idea po regarding sa mga Okay. sinabi niyo po. Thank you po. Sige, sige. Thank you.